talent hanggang sa laro, lahat ng kabataan feel ang glow. Sama-sama barkada, wag magpahuli, dance floor ready. Halina't sumali, mga jokes at kwento, hatid ay aliw. Every moment dito siguradong good vibes, kanta at sayaw, lahat ay kilig. Teen Star Energy, walang patit. Clap your hands, stomp your feet, hataw sa rhythm, feel the beat. Good vibes, walang sawang tawa, Teen Star Show, tayo'y masaya. Hey, hey, hey. Teen Star, halina na. Sayaw, kulitan, tawanan pa. Teen Star, vibes ay high, lumipat sa saya, abot langit sky. Ooh, Teen Star, Teen Star na naman, halina na. Dance and laugh, feel the good vibe. Teen Star, halina na. Sayaw, kulitan, tawanan pa. Teen Star, vibes ay high, lumipat sa saya, abot langit sky. Teen Star, halina niya. Teen Star, gusto mo ng saya, na buhay, tumutok ka na sa show na walang kapantay. Teen Star Online Live, Teen Star ang chikahan. Teen Star ang chikahan. Kung bored ka na sa bahay at gusto mo Hello, hello, hello. Good morning mga kapimbarkada. And welcome dito sa ating Teen Star Online Chikahan. Another Monday episode na naman. And hello to Luzon, Visayas at Mindanao and all over the Philippines and all over the world. At syempre another Monday episode na naman ng ating mga kasamahan at pagkakaipuhan kasama ang ating mga online viewers. And of course, live na live din tayo sa YouTube in the Philippines, Pinoy Explain Channel, and SBTV Channel, and Original. Ayan. So, tumutok na tumutok dahil aside sa mga good vibes at inspiration na kwentuhan ngayong araw na to, pwede pa kayo manalo ng ating Watch and Win. So, mag-watch lang kayo at mag-enjoy. May chance kayo manalo ng ating Ajika. Siyempre, ako po ang inyong lingkod, Derek Tabagar sa online booth host, your truly Queen Bocha, and welcome dito sa Teen Star Online Chikahan! ay, kung gusto mo ng saya, na buhay, tumutok ka na sa show na walang kapantay. Barkada, dahil ramdam na namin ang init ngayong panahon at siyempre sa lahat ng mga papasok sa trabaho at sa mga eskwelahan, huwag kayong mag-alala dahil kung hindi nyo kami mapanood sa ating mga napiling channel tulad ng Your TV Philippines, Pinoy Explain Channel at SMTV, syempre mapapanood nyo rin kami sa ating mga social media platforms tulad ng Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. So dapat lang nakasubscribe kayo or nakafollow kayo sa aming social media platform. And don't forget to use our hashtag Teen Star Season 1. Ha! Parang nabubulol ako doon. Anyway, siyempre, hindi naman natapos to. Tulad ng sinabi ko, ramdam na natin ang init ng panahon. So, this time, siyempre, malapit na rin ang summer. At siyempre, ipaparamdam namin sa inyo ang summer dahil sa March 18 po, mapapanood nyo na po ang aming official theme song and at the same time, ang aming video na teaser, of course, ng Summer Station ay lead na music video na Beat the Hit sa Tag-Init. Ayan, ang Teen Star Season 1. So, tumutok lang yun, tumutok. At abangan this coming March 18 yan, alas 8 ng gabi. At syempre, hindi lang yan dahil init din ng pagtanggap sa mga gusto at nai-inspired sa mga magagaling na mga awit. Of course, dahil nalalapit na rin po
ang pagsisimula at pagbubukas ng tanghalan, of course, ng The Real Star, the Teen Star Edition. So kung kayo ay 8 years old to 17 years old na magaling umawit, o talaga namang gustong bumida sa entablado sa pamamagitan ng pagkanta, mag-audition na kayo sa ating The Real Star Teen Star Edition. Magsabit lang po kayo ng audition fees sa isang English at isang Tagalog. At ilan po yan sa ating mga team na Teen Star Season 1 sa mga social media platforms na ibinanggit ko po kanina. Alright! So this time, hindi naman matatapos tong araw na to kung hindi naman natin makikilala ang isang ating special na bisita ngayong araw na to. And of course, sa ating pagbabalik, makikilala naman natin syempre ang ating special at fantastic guest for today. And even me, I'm so very excited na makilala ang ating fantastic guest. Dahil sa pagbabalik ng ating busahan ng star, ito ang Teen Star Online Chikahan! Ka na sa show na walang kapantay. Teen Star Online Live, Teen Star ang chikahan. Teen Star ang chikahan. Teen Star, Teen Star. Kung bored ka na sa bahay at gusto mo na And of course, muli nagbabalik ang inyong programa na kung saan ikaw ang star. Ito ang Teen Star Online Chikahan. And of course, ako pa rin po ang inyong host for today, your Kabaga Star Online Verse host, Queen Botcha. And speaking of another episode, hindi naman magsisimula ang ating episode na to kung hindi natin makikilala, of course, ang ating fantastic guest for today. At huwag natin masyado patagalin pa dahil even me, I'm so very excited. So huwag natin masyado patagalin pa. Let's give it up our fantastic guest for today. Ang Marino Guapitong Pageantero, John Rohan. Hello, Katin Barkada, mula Luzon, Visayas, Danao. Magandang araw po sa inyo lahat. Hello! Magandang umaga sa iyo. Am I loud and clear? Naririnig mo ba ako? At nakikita mo ba ang aking kagandahan? Yes po. All clear po. Ayan. So, live na live tayo sa Euro TV Philippines, Pinoy Extreme Channel, and SDTV Channel and Regional. So, batiin mo naman ang ating mga team barkada na talaga namang nandiyan lagi para sa ating lahat. Hello mga Katin Barkada, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Very minimal lang si John Rohan. Siyempre, John Rohan, if you don't mind, taga saan ka, John Rohan? I'm from Montalban, Rizal po. Montalban, Rizal. Ayan. So, para lang tayo nagkwekwentuhan, John Rohan. Okay lang. Do you feel any nervous? Yes po. Okay po. No po. Ayan, very good. Kasi I'm not eating naman. Hindi naman ako kumakain ng person. Anyway, Okay. John Rohan, tell me about yourself naman. Ayan. Base sa aking source, you're a student daw, tama? Nag-aaral ka pa, Yes. tama? Yes po. Ayan. Tell me about yourself naman. Anong year ka? Nasa ka nag-aaral? I'm currently taking a marine course po. And I'm currently taking a first year po. And nag-aaral ako sa PMI College sa Quezon City. Wow, ano yan, pumabiyahe ka from Montalban Rizal to Quezon City Yes po, araw-araw po. Araw-araw po yung biyahe namin. sa QC. Po? Bumabiyahe ka o nagdo-dorm? Bumibiyahe po. Bale, uwian po ako araw-araw. Araw-araw ang pasok Yes. mo. And, speaking of marine student, first year college ka, tama? Yes po. Is this your choice na maging marine student ka ba? Or parang lahi nyo talaga na merong seaman sa inyo? Tama ba ako? Marine is seaman, di ba? Yes po.
Actually, it's my own choice naman po. And at the same time po, nasa family na rin po talaga namin yung pagiging marino. Ayan. So, Um, sa pagiging marine, tawag dito, anong masasabi mo sa isang kasabihan pag ano daw pag marino, babaero? Anong masasabi mo sa marino. kasabihan mo yun? Totoo ba yun? Actually, ano lang, hindi naman lahat ng marino, ganun. Parang depende lang talaga sa tao. Pero most of marine student kasi or talaga marine na talaga parang ganun. Kaya siguro ganun na rin yung naging ano, impression ng karamihan pag marine talaga. Pero hindi lahat. So, yun, parang kasabihan ng ano lang, salitang kalye, ganun lang yun. Parang ano lang, joke-joke lang ba? Oo. Pero, itong tawag ito, ang pagiging marino, correct me if I'm wrong, di ba? Matagal yan, di ba, Yes po. mawawala. Kumbaga, years pass by bago ka makabalik sa family mo, family. Paano mo i-consider yon? Hindi mo ba mafe-feel yung, syempre, hometown mo, yung family mo, yung kinasanayan mo nakasama family mo? Naka-ready ka ba sa mga bagay na gano'n? Yes po. Bago po namin i-take yung ano na to, yung course na to, yung pagiging marine, kailangan you need to prepare yourself. Also sa pagiging homesickness and also sa family din. Kailangan ire-ready mo talaga yung sarili mo na kailangan kayanin mo yung mga pagsubok na yun para sa pangarap mo. And also para rin sa family mo. Kasi ginagawa mo naman yung for your future and also para rin sa family mo. So, doon ka na lang kukuha talaga ng inspirasyon para kayanin yung mga ganung bagay. Ayan. I know kasi na ano eh, na talaga matagal nawawala kasi my dad is a Yes seaman po. also. Seaman din yung dati ko. Ano siya doon? Opo. Chief mate sa barko. Ayan. Bagay nga kami. Tatay ko seaman, ako naman seahorse. Di ba? Seaman, seahorse. So ano nanay ko? Seaweeds. Ayan. Kwento mo naman ako kung ano naman yung mga struggles mo for being marine student. Hindi ba siya mahirap? Mahirap po, pero yung mahirap kasi doon yung schedule yung araw-araw yung pasok. And also yung pagko-commute mo din, lalo na kung araw-araw din, tapos hindi ka nakadorm. Like, para sa akin, mahirap siya kasi araw-araw pong nagko-commute. Hindi katulad ng ibang student na may option sila na may dorm sila na malapit sa school. Ayun po yung mahirap talaga. And also yung schedule din. Ayan. Bukod dun sa, bukod, Okay, go, proceed. okay. Bukod po dun sa schedule, syempre yung mismo pong pinag-aaralan namin. Kasi it's all about navigation po. So kailangan talaga aralin namin kung paano yung proper navigation sa barko. Kasi nakasalalay dun yung buhay ng mga crew and also yung ano rin, yung itatawid naming bagay in the future sa barko. Yes, exactly. 'Di ba as being marine student, hindi lang naman for navigation ang pinag-aaralan diyan. Tinuturuan din kayo regarding sa safetyness and Yes po. protection. Yes po. Ayan, kumbaga Safe parang navigation. tinuturuan ko, oo, lumangoy, yung CPR, syempre kailangan din marunong din kayo sa gano'n, 'di ba? Ah, Opo. hindi ka hihirapan sa mga bagay na gano'n. Actually, mahirap po siya pero kailangan kasi as a marine, kailangan matutunan mo yung mga bagay na yan. Kasi ano yan preparation mo yan in the future na magagamit mo yan yung mga bagay na yun sa mga unexpected na pangyayari. Mm. Exact. Dumating ba sa point na merong pinagawa yung prof nyo na parang nag-doubt ka, kakayanin ko ba 'to? Meron na ba na kayong actual as of now? Actual, wala pa po, it's all about talagang ano na pa kami yan, puro papers, Talagang ganun.
More on ano pa lang siya, studies pa lang, di ba? Oo, pero actual meron na ba Yes pas po. sa First year pa lang year? po kasi. Oo. Pero ikaw ba Pa, naka-prepare ka sa mga bagay na gano'n? Yung tipong meron pa nga yun, 'di ba, yung nakaano ka sa lubid, aano ka sa isang yung nakasabit ang opo. tawag do'n. 'Di ba kasi para yung magre-rescue, rescuing, 'di ba? Even sa paggagamot ng Yes mga po. Yung tatalon kayo ng swimming pool, ganun. 'di ba? 'Di ba, Yes gano'n. po. Kaya hindi ka ba natatakot sa mga ano naman, halimbawa, nabalian, isa sa mga ano mo, siyempre ikaw lang ang nandoon, kaya mo i-handle sa palagay mo? Kaya naman po i-handle kasi tinuturuan naman din po kami ng ano ng mga first aid kit sa mga ganung mga pangyayari. So, piniprepare din kami sa mga ganung bagay, yung mga unexpected na scenario na what if may during training, may mabalian, may malaglag. Prepare naman po kami about sa mga Oo, ganung circumstances. lalo yung iba na nasa ilalim, 'di ba? Gawa ng Yes. nasa machine na. Siyempre hindi maiwasan na may ma-accident, pero sana 'wag naman, 'di ba? Oh, Ayan, hindi ano yan, nag-training ka rin sa paglalangoy? yes po, nagti-training din po kami sa ano. Bali may subject po kami na ano, specific for training po sa ano. Magaling ka mag-swimming, magaling ka maglangoy. Actually, hindi po ganun ka ano eh. Talaga nasa process pa ako na pinag-aaralan ko pa talaga ano, lumangoy. Pero yung mga basics naman po, alam naman yun. Kaya naman yun. Ako kasi before nag-cruise ship ako before, nag-cruise ship Ah, okay ako, po. then Nag-crochet po kayo. oo, nag-show din ako sa ganyan, sa mga ano, cruise. Pero yun lagi kong fear na sana wag lumubog kasi takot talaga ako gawa ng hindi ako marunong lumangoy. Okay. So, kaya siguro hindi ko na pursue rin ang pagiging seaman eh. Pangarap ko din actually yan. Kasi tatay ko nga seaman din, di ba? Opo. Ayun nga lang po yung nakakatakot. Like, di mo mapigilang isipin eh, na what if lumubog, ganun. Pero kaya nga po ano, piniprepare tayo na as a student pa lang kailangan we're ano, prepare enough for that ano, At saka, circumstances. pipiliin ka naman, mag-seaman ka, local o syempre international. Siyempre international po yung goal natin. Oo, di ba? Kasi malaki Yes po. talaga ang kita doon. Tsaka yun talaga yung makakaahon sa'yo, di ba? Yes po. Ang dami Oo. nangarap na makasampa ng international. Pero maisingit mo lang, si John Rohan ba, single pa? Yes po, single. Single, wala ka Wala pa naging nililigaw. girlfriend. Wala po. Talagang focus talaga ngayon sa ano, sa study. Crush? Crush siguro meron. Mga online personality lang. Eve, baka mamaya isa ako sa mga crush mo, ha? Mamaya. Ilan taon ka na ba? 18 years old pa lang. 18 years old. Oh, Yes. mga katimbay natin, si John Rohan, magsisiman, 18 years old, single, young, and fresh, at napaka-pogi. Oh. Yung mga pumila dyan, pumila na. Binenta si John Rohan eh. Oh. Ayan. Pero syempre, hindi lang yan ang pag-uusapan natin, Jan Rohan. Dahil sa ating pagbabalik, marami pa tayong malalaman sa mga storya at mga kaganapan sa buhay ni Jan Rohan. Yan sa pagbabalik ng ating Teen Star Online Chikahan. Tandalay kung gusto mo ng saya na buhay, tumutok ka na sa show na walang kapantay. Teen Star Online Live, Teen Star Online Chikahan, Teen Star Online Chikahan. Kung bored ka na sa bahay at gusto mo ng saya, may show na hatid ay good vibes. Teen Star, Teen Star, Chikahan. Kung bored ka na sa bahay at gusto mo ng saya, may show na hatid ay good vibes talaga. Pero gusto nyo nagbabalik ang inyong programa na kung saan ikaw ang star. Ito ang Teen Star Online Chikahan. At ako pa rin po ang
O, ang iyong host, your Kabang Star, Queen Bocha. And of course, kasama pa rin natin si John Rohan. Hello, John Rohan. Pwede ka naman ulit bumati sa ating mga teen barkada. Hello mga Team Barkada, magandang araw sa atin lahat. Ayan. Teen barkada. So, John Rohan, ito naman, base sa aking source, aside from being a marine student, na talaga namang sakit sa ulo, syempre, mga navigation, first AD, CPR, lahat, is nakuha mo pa daw na sumali sa pagpapagym. Yes. Ayan. Ayan, kwento ka naman kung ano-ano ng mga nasalihan mo, John Rohan. Nag-start ko yung nag-start po ako ng pageantry journey ko sa mga schooling. So, bali, nag-start po ako ng grade 10. Tapos, sundan po nung nag-senior ako, grade 11, grade 12. Tapos hanggang after po na senior ko, nag-try na po ako ng barangay pageant. And also modeling din po after that. Ayan. So aside from pageantry, nag-model ka rin. Ay, Yes po. ito ba pagpa-pageant mo, talagang gusto mo talaga to? Choice mo ba talaga to? Or kasi sabi mo sa school ka nag-start. Yes It's po. either na yun eh, nakantsawan ka ng mga classmate, friends, na, uy, sali ka, may potential ka, ganyan-ganyan, parang binibuild up ka nila, ini-encourage ka nila. Or nasa puso mo talaga na sumali na, ay, gusto ko talaga to eh, ganyan-ganyan. Actually po, di ko talaga siya gusto. Like what you said nga po, pag sa school pageant nag-start talaga parang nakakantsawan lang, ganun, parang tinulak lang. Actually, dun po ako nag-start talaga na parang, lagi rin po kasi yung expert sa amin. So, Rohan, try mo kaya sa ganito, ganyan, ganyan. So, doon po ako nag-start hanggang nung nalaman ko na yung system, natutunan ko na, hanggang ano po, nagsunod-sunod na po yung pagsali ko sa pageant. Hindi malabo kasi kahit ako classmate mo ako, kunwari, i-pupursue talaga, i-encourage talaga kita sumali sa pageant. With your looks kasi, alam mo yung very, cutie-cutie. Hindi man yung ganyang itsura ngayon, yung lalo na yung chinito, na pogi, yung tapos very twink, di ba? Yung cutie-cutie lang, di ba? Kamukha Yes. mo kasi si Julian, Jillian. yung Sino Jillian? yung Julian San Jose, hindi, Julian. Babae pala yun. Julian, Trono ba yun? Yung name Ella, Hindi ko kilala. yung dati Sabi nila si Rave daw, kilala. Kamukha ko po doon si Rave, sabi nila. or Raver Cruz ba yun? Ayan, pero mas mo si Julian Trono para sa akin. Ayan. Nung time na sumali ka sa pagpa-pageant noon, syempre mahiyain ka pa noon eh, kasi 'di ba encourage ka naman ng mga classmate mo eh. Ano yung mga pinagdaanan mo nung way na talagang syempre hindi naman all out ka kagad, very confidence yung mo kagad sarili mo eh. Ano yung mga pinagdaanan mo ng time na Yes po. yun? Unang-una po talaga doon na challenges na muna sa akin is yung kaba. Kung paano i-manage yung kaba. Kasi as a someone na hindi talaga ready enough for that, for that path, talagang kakabahan ka kasi na humarap sa maraming tao. Ayun yung ayun yung po yung dun, ayun yung yung pinaka one of the challenges na naranasan ko is yung piniprepare ko yung sarili ko na humarap sa maraming tao. Kasi ayun po yung pinakamahirap talaga. Kasi lahat ng pressure nandun eh. Kasi pag nasa taas ka ng stage, lahat ng mata masaya. Bawat galaw Sa, mo nakikita nila. sa paano mo binus yung confidence mo regarding that? Na binus ko po yung confidence ko kaya talagang sa sarili ko talaga. Na sabi ko, nandito na ako. Siguro, hindi dadating sa itong opportunity na ito kung walang rason. So, nandito na ako, wala na atrasan to. Talagang nilalakas ko po talaga loob ko. And also, lang din po. Parang iniisip ko din yung mga taong naniniwala sa akin, yung mga taong nag-cheer sa akin para mabawasan yung kaba.
Yes. Yun yung ginamit mong inspirasyon. Yes. Talagang Diba? wag niyo lang papansin yung crowd kasi pag pinansin talaga yung crowd nakakaba talaga. So, Siyempre, sa school hindi mawawala ang yung mga mema. Alam mo yung mema? Yung may masabi yes. lang. May Yung masabi. o yung mga, ano ba tawag doon? Bashers. Kumbaga kahit Yes po. okay Hindi na, po talaga mawawala yan. oo. Hindi ka ba naka-experience ng gano'n when it times first time mo mag-pageant at that time? Siyempre yung may mga bullies diyan, yung tipo makapang-asar lang, wala namang magawa sa buhay. Yung ano nga, Yes. mema lang. Yes po. Actually sa pageantry po kasi hindi na po talaga maiwasan yung ganyan. Na-experience ko po siya ng first time ko. And talagang parang ano na, nang una parang pinapakinggan ko pa, naapektuhan pa ako. But also on my journey, natutunan ko na wag na lang sila pansinin kasi talagang sa pageantry world po kasi talagang magulo. Maraming magje-judge sa'yo, maraming di maniniwala sa'yo, marami kang opinion na maririnig sa iba't ibang tao. Kailangan lang doon aralin mo kung paano i-handle. And also kailangan tulungan mo yung sarili mo na huwag kang maapektuhan sa mga negative thoughts ng tao. Yes, kailangan learn the art of Dedma, 'di ba? Kailangan Yes. positive thinking ka lang. Oo, kumbaga yung basher na yan, kumbaga parang sa sarili mo, mamaya na kayo, ito muna ako, bahala kayo diyan. Isang tabi mo Yes muna po, tama sila, po. 'di ba? That's it po. Oo, basta ako no hates, no doubts, basta gagawin ko ang dapat, gano'n. 'Di ba? Pero base sa kwento mo kanina, naulit pa siya ng grade 11 and grade 12. So, nung time na first time ka nag-pageant, may magandang result yan, tama? Ikaw ba Yes nanalo po. noong time na yun? Yes po, nung first pageant ko po pumesto po agad ako, pero hindi ako nanalo. Pero yung una ko sabak na nakapasok agad sa top 5. Pumasok ka sa top 5, so ano ka, nasa ranking ka Nasa ng ranking mga po, in first time po. nanalo. Kaya yun yung naging motivation mo na, ay, meron pa akong ibubuga, meron pang, kaya ko pa to na ano, Yes kaya po. nasundan ng pangalawa, pangatlo. Opo. Yung pangalawang sabak mo ba is ano naman ang naging pwesto mo? Runner-up lang din po. Naging ambassador po ako sa school namin. That time po na ako senior high school na ako. But still nagkaroon ng progress, di ba? Yes. Yun yung sinasabi na kapag meron kang gustong makakuha ng isang bagay, kailangan pagsikapan mo. Hindi man natin makuha ng instant, but on process na kukuha natin yan, di ba? Yes. Oo. Kaya kailangan try lang din ng try. Kasi sa pageant kasi hindi lang kasi parang hindi lang basta beauty. Hindi lang basta popogian, pagandahan. Parang kailangan mo rin ipakita yung tapang mo. Kailangan mong maging inspirasyon sa mga tao na kung kaya mo, kaya din nila. Saka when it comes to pageantry, for ang physically aspect naman is secondary lang. Ang first Yes. pa rin kasi talaga is being intellectual. Yun naman talaga Yes. sa pageantry eh. 'Di ba? Yung ganda, yung agapuhan, secondary lang yan eh. Ang mapapanalo pa rin talaga sa iyo yung talino mo eh, 'di ba? Yes. Oo. Ayan. So, paano ka naman nasabak sa barangay? Kasi sabi mo sa school ka eh. 'Di ba? Paano naman ka na sabak sa barangay at naging pambato ng inyong barangay? Um, nung first time ko po na sumali sa barangay. Dito po sa lugar namin. Ako po kasi yung kauna-unahang representative ng lugar namin for barangay pageant. Then nag-try po ako mag-screening doon. Tapos nag-try lang po talaga ako. Tapos, di ko alam, di ako nag-expect kung kumakuha ako o hindi. Tapos bigla na lang nag-chat sa akin yung barangay namin na
I'm official candidate of Barangay San Jose, ganyan. So doon na po nag-start yung yung journey ko sa pagpa-pageant ng in the first time sa barangay. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Yes po. Hanggang sa Ayan. nasundan po po yun. Hanggang sa nag-continue na yung journey mo sa pagpa-pageant. Yes po. Wow. Anyway, congratulations sa iyo, John Rohan. At sana Thank you. maraming pageant ang maanohan mo at malay mo, maging pambato ka naman Pilipinas soon. 'Di ba? Anyway, sa ating pagbabalik, makikita pa natin ang other side or kung ano pa mga kaganapan sa buhay ni John Rohan. Yan ay sa pagbabalik ng kung saan ikaw ang star. Ito ang Teen Star Online Chikahan. Walang saya na buhay na buhay. Tumutok ka na sa show na walang kapantay. Teen Star Online Live, Teen Star ang chikahan. Oh, Teen Star ang chikahan. Kung bored ka na sa bahay at gusto mo ng saya, may show na hatid ay good vibes talaga. Music, kwentuhan, saya na walang tigil. Sa bawat episode siguradong Teen Star, Teen Star. Kung bored ka na sa bahay at gusto mo ng saya, may show na And of course, magpapalik of course, ang ating kung saan ikaw ang star. Ito ang Teen Star Online Chikahan pa rin. At ako pa rin ang inyong lingkod, your Kabugera Star Online Verse host, Queen Botcha. And of course, kasama pa rin natin si John Rohan. Hi, John Rohan. Hello mga ka-Teen Barkada. Ayan. John Rohan, matanong ko lang, ano yung parang pinaka-biggest achievement mo when it comes to pageantry? Yung parang pinaka-big break mo na talagang sinalihan mo? For now po kasi sa pa lang, yung pinakamalaking pageant parang po na sa nasa liyan ko is yung barangay pageant pa namin. Nang last year lang po ginagawa. So bale, naging first time ko po sa pageant ng barangay, and then pwesto po ako, then nag-first runner up po ako. Tapos that time po ako po yung pinakabata sa amin. If I'm not wrong, parang 17 pa lang ako. Tapos yung mga kalaban ko mga sa 20 lang yun. Ayan. May chance ba sumali ka ng national? So, hindi ko po siya na-try. Ayan, Pero- pero ba sumali? Alin natin. Alay natin, Yes. di ba? Ayan. Pero syempre, hindi naman matatapos to kung hindi namin maririnig yung pagpapakilala mo. Syempre, hindi na kita magpapasarala, di ba? Pasarela. Kasi medyo maliit lang yung natin, space natin. Yung pagpapakilala na lang. Sige po. Diyan, no? Hindi pa kami sampulan. Sample, Yes po. sample. na ang screen. Okay. Ay, Kunwari ako yung parang, yung host that time. Okay po. Tapos, pakilala ka. Okay, ladies and gentlemen, let's get up for another candidate. Say hello for candidate number 1. Good day, everyone. My name is John Ron Vibasco, your ginoong bilyaan. good vibes talaga. Music, Walang pa po. kwentuhan, saya na walang tigil. Sa para may impact, may dating. No. Di ba? Parang ako, with Bocha, 15 years old, Laguna. Lina, 15 years ay saya. Any sa lahat ng mga gusto mag-marine student, gustong maging seaman someday, and of course, sa lahat ng mga na pinanghihinaan ng loob pero gusto mag-pageant, baka meron ka mga mensahe para sa kanila. For those someone na gusto mag-pursue ng maritime education, college kasi mahalaga kasi piliin natin kung ano talaga yung gusto ng puso natin. Kasi
Kahit anong course yan, marami kasing mahirap na course eh. Pero kahit gaano kahirap yan, basta gusto natin, kaya natin siya i-survive. About naman sa pageant, kung yung calling is nandyan na, tapos may opportunity, take the opportunity lang. Then, tapos wag niyong papansinin yung mga negative thoughts and opinion ng mga tao sa inyo. As long as masaya kayo sa ginagawa niyo, tas nakakatulong naman to sa sa improvements niyo. Talagang gawin niyo lang talaga. Gawin niyo lang. Wow. Ako naman, sabi ko sa mga Team Barkada natin, kung meron man akong mensahes at natutunan sa mga bagay sa araw na to, walang mahirap na bagay, basta ine-enjoy lang natin ang mga bagay-bagay. Diba? Yes po. Tsaka, kailangan nasa puso talaga natin eh. Kasi, Yes. pag pilit, diba, pangit, diba? Huwag natin pilitin kung di kaya. Masasaktan ka lang. O ba't ako doon? Kahit gano'n po kasi kahirap yung isang bagay, as long as gusto natin talaga gawin. Hindi yan wala yun, magagawa talaga natin yun. Oo. Mm-hmm. Basta enjoy lang, enjoy. Ayan, thank you so much, John Rojas. And this true, baka meron kang gustong pasalamatan ng mga sumusuporta sa iyo. And at the same time, baka may gusto ka na rin i-promote ng mga bagay-bagay. Okay, sige po. First of all po, gusto ko pasalamatan yung mga taong sumusuporta sa akin, yung family ko, friends, mga klase ko. And also, sa mga kaibigan ko na palagi nandiyan na sumusuporta sa akin. Maraming po salamat sa inyo. And also, I promote my social media na rin. John Rohan sa FB din. Sa IG naman po is Yuan Silset. Hello. Yes. And thank you so much, John Rohan, for having us na makasama at makabigay inspirasyon sa ating mga Team Barkada. Welcome. Once again, our fantastic guest for today, John Rohan. Ayan, maraming salamat sa inyo. And of course, sa ating mga Team Barkada, sana ay marami kayong natutunan at sana na-inspire kayo sa another episode for today. At syempre, bago ako magpaalam, huwag niyo po kalimutan na i-follow po ang aming mga social media platforms sa Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube. And don't forget our hashtag Team Star Season 1. Hanggang sa muli, ako inyong Kabugera Star, online Teamverse host, na nagsasabing goodbye, God bless everyone. Ito ang show na kung saan ikaw ang star. Ito ang Team Star Online Chikahan. Hanggang sa muli, goodbye everyone. Team Thank you. Star Online Live.